I will bless the Lord at all times. Yan po ang inawit natin kanina. Ating pagpapalain ang Panginoon sa lahat ng panahon. Yan po ba yung ating ginagawa? Amen. Yan po ay isang utos na sinasabi ng Diyos sa atin. We must bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Ang pagsamba sa Kanya at papuri ay laging dapat nasa ating mga bibig. Iyan ay ating magagawa sa tulong ng Panginoon sa bawat araw. Sa kabila ito'y mahirap, gayunpaman habang tayo lumalakad sa patnubay ng Diyos. Kaya, ang pagpupuri ay laging lalabas sa ating mga bibig. Amen? My soul shall make her boast in the Lord. Ang aking kaluluwa ay kanyang pagmamalaki ang Panginoon. Kaya sa oras na ito, sana itong lumalabas sa atin. Kung ang pagpupuring lumalabas sa atin, ang pagmamalaki din sa ating Panginoon ang siya ding lumalabas sa ating mga bibig. Unti-unting namamatay na ang ating mga sarili. Nagiging katulad natin si John the Baptist, we are decreasing and He is increasing in our lives. Amen? Siya ang lumalago at tayo ay nagiging mababa sa bawat oras ng ating mga buhay. Pagmalaki po ninyo ang Panginoon sa kanyang ginagawa. Gaya po ginawa kanina ni Sister Virgie. Pinagmalaki kung anong ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Napakadala na tayo makadinig ng ganitong panuturo, subat kailangan natin madinig ang mga bagay nito. Amen? So, ang iyong kaluluwa ay kailangan ipagmalaki ang Panginoon. And the humble shall hear thereof and be glad. Ang mga mababa, okay? Ang mga dukha, sila yung makakadinig at sila ay magagalak. Bakit po? Sapagat nagsawa na sila sa katataas ng ating mga sarili. Ngayon, kapag nadinig na ating pinagmamalaki at pinupuri ng ating mga bibig ang Panginoon, sila po ay magagalak. Oh, magnify the Lord with me. So ating pong itaas, dakilain ang ating Panginoon. You have to magnify the Lord in your life. Amen? Gaya ng isang magnifying lens. Yan ay pinalalaking isang bagay. Kaya po, itong dapat natin gawin. Kasi po, gaya na aking nasabi, tayo minsan mga tao, likas natin, ng isang bagay natin na dinig, kapag ito'y nagpasimula ng maliit, ito ay lumalaki. Sana, dito sa atin, ang lumalaki at ating pinagmamalaki ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang ginawa. Hindi mga bagay na kahinaan ng tao, okay? Yung mga sumpungin ng tao, okay? Minsan sinabi mo dito, pagdating doon, akala mo uhod lang, sabihin mo, nung lumabas na, isa ng, sawa. Ganito po ang likas ng tao. Sana ng ating i-magnify, palakihan, ay ang mga bagay na ginagawa ng Diyos, lalo na ang buhay niya na nasa ating mga puso. Amen? Yun po ay mahalaga. Ang lahat na kayo ay magsabi ng Amen. So, kapag ating ginawa mga bagay na yan, sinasabi din, let us exalt His name together. Ating sama-samang itaas ang kanyang pangalan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Yan ba yung ating nagagawa? Gana aking nasabi, pagising lang kaninang umaga, napakarami ng mga kaisipan na pumapasok sa atin. We are being bombarded, okay? Na maraming mga kaisipan. Pagising pa lamang sa umaga, marami ng mga alingas-ngas sa ating mga buhay. Kaya minsan kailangan ng utusan natin ang ating mga sarili, okay? Purihin natin ang Panginoon, hindi lang minsan, 2, 3, 15, 20, hanggang ang puso mo ay maawit na at nakikipaglambingan na sa Diyos. Amen? Napakainam pagising sa umaga, may kaset kayo, patugtog na mga papurit pagsamba sa Panginoon. Amen? Amen? Para lalo na sa araw ng linggo, bago kayo matulog, sapagkat ang spirit ng pagsamba ay mananatili sa inyo. Para pag tayo sama-sama nandito, sabay-sabay na napakataas na ang pagsamba at pagpupuri. Hindi na kailangan, bombayin muna kayo para sumayaw kayo, mag-Jewish hop kayo, buksan ang bibig sa Panginoon. Hindi na kailangan. Sabagat sa tahanan pa lamang ninyo, nandyan na, sumasamba na, nagpupuri na. Kung kayo nagbabad sa television ng Sabado, pagising nyo sa umaga, maging tapat kayo, iniisip nyo yung napanood ninyo. At napakahirap na alisin. Pagising mo, inaalala mo, sinasariwa mo, yung napanood mo. Hindi ba? Minsan, ikaw sa napanood, nakakatakot, o kaya anumang bagay, nakapektuhan ng espiritu mo. Yun ang nangyayari. Pagdating dito,
Ang kamay mo hindi maitaas, ni daliri mo hindi maitaas. Sapagkat ang iyong kaisipan ay napuno ng mga bagay na hindi nakapagbibigay ng kasiyahan sa harapan ng Diyos. Amen? So sana po, ito ang sinasabi ng Panginoon sa atin. At ano pa? Itaas natin, sama-sama nating taas ang pangalan ng Panginoon. At talatang 4, I sought the Lord, and He heard me, and delivered me from all my fears. Sa mga awit po natin, naawit natin kanina, I sought the Lord, and He heard me. Hinanap ko ang Panginoon, at dininig niya, at sinagot niya ang ating mga dalangin o ang ating pagsamba. Sa ating pagsalin po dito, ang aking dalangin ay dinig ng Diyos. Ito po sinalin. Pero dito sinasabi, I sought the Lord and He heard me. Hinanap ko ang Panginoon at ako ay Kanyang sinagot. So, I sought the Lord. Hinanap ko, sabi ng mga awit. Hinanap ko ang Diyos. At dininig niya ako. Sinagot niya ako. Andiyan ba kayo? Bakit po ganito? Bakit kailangan pa nating hanapin ang Diyos? Hindi ba kayo nagtanong? Ang mga awit na ito, sinabi niya, I sought the Lord. Hinanap ko ang Panginoon. Sa atin, bakit kailangan nating hanapin ang Diyos? Alam po ninyo, merong dakilang pagpapala sa Hardin ng Eden. Sa Hardin ng Eden, merong mga pagpapala doon, higit pa sa katotohanan ng panahon noon ay maganda, walang mga problema. Subalit, alam po ninyo, meron pang higit na at dakilang pagpapala na nandoon sa Hardin ng Eden. Ano po yun? Nandoon ang Diyos. God was there. Sinasabi po ng Biblia na ang Diyos ay bumaba sa, sa sanglibutan, sa Hardin, at siya nakikipag-usap kay Adan at Eva. Yung pong dakilang pagpapala doon sa Hardin ng Eden. Higit pa sa mga kapaligiran at mga punong kahoy at mga hayop, higit pa doon ang pagpapala. Ang higit na pagpapala ay nandoon ang presensya ng Diyos. Kaya kung nais po natin makita ang Diyos, gusto ba natin makita ang Diyos? Do you want to see God? Kaya, ang dapat po natin gawin, pumunta po tayo kung saan natin siya nasusumpungan. Di ba? Kung gusto natin makita ang Diyos, pumunta tayo kung saan natin siya nasusumpungan. Saan po yun? Saan ba po yun? I mean, we have to pray. Di ba? Kailangan tayong manalangin. There in the presence of God. Nandoon tayo sa presensya ng Diyos kapag tayo ay nanalangin. You just go sa panalangin, pumunta ka doon at makikipag-usap ka sa Kanya gaya ng isang tao, like a person. Nandiyan ba kayo? Balang araw po, alam niyo po mga kaibigan, balang araw, ang Hardin ng Eden ay ibabalik niya sa atin. But, ito po, sa pasimula pa, ganito na ang ginagawa ng Panginoon. Siya ay nakikipag-usap, nakikipag-ulayaw sa unang mga tao. Minsan hindi po natin mailarawan ito sa ating kaisipan. Sapagkat sa atin, okay, God is invisible, hindi natin nakikita ng Diyos, siya ay nandoon sa itaas, somewhere, okay? At tayo umaasa na pakikinggan niya. Pakikinggan niya ang ating mga dalangin kapag tayo nanalangin sa Kanya. Alam po ninyo, that is not natural. Ang bagay nito hindi po natural. This is a very unnatural situation. Hindi po natural ang ganitong sitwasyon. Sapagkat bakit po? Tayo ay mga anak ng Diyos, hindi ba? Tayo mga anak ng Diyos. At anong ama kung walang mga anak? At hindi natin siya nakikita. Minsan, ang ibang mga tao na kanyang mga anak ay hindi nila nalalaman kung tunay nga ang Diyos ang may itong Diyos. Okay? At kung gusto niya siyang kausapin, when they want to talk to Him, ang nangyayari, kailangan pang sumigaw. Sigawan siya. Hindi natin siya nakikita. Father, Ama. Pagkatapos, Ama, sigaw na tayo sigay. At walang tugon. Ama, nandiyan ka ba? At walang tugon. Alam po ninyo, yun po ay magulo. Ganito nabubuhay ang marami sa atin at hindi po ito natural. At alam po natin, dumating ang ganitong bagay dahil sa kasalanan. Hindi ba? Dati sa Hardin ng Eden, nandiyan ang Diyos, malaya, nakikipag-ulayaw, nakikipag-usap.
Pero ngayon, kailangan ka pang sumigaw, hanapin ng Diyos. Hindi po natural yun, tayo mga anak niya. Ito'y dumating dahil lamang sa kasalanan. And so God says, sinasabi po ng Panginoon, okay, nandito sa buong sanglibutan, mga bilyones ng mga tao, at sabi niya, tignan natin, sino sa kanila na lubos, na seryoso, na susunod sa akin. Tignan natin, sabi niya, tignan natin, sino sa kanila who care enough to come after me. At sino sa kanila ang maliliis ng landas? At sino sa kanila? And how many will be sidetracked? Sidetracking is a big issue in the Christian life. Ito po ating pag-uusapan. I sought the Lord. Kaya sa ating paghanap sa Panginoon, mayroong mga sidetracking. Yung sidetracking is a big issue in the Christian life. So, yung pong malihis ng landas ay isa pong malaking issue sa ating buhay Kristiyano. Minsan, ang nagawa natin, di ba? Na tayo ay nagpasya sa ating kaisipan na paglingkuran ng Panginoon, gaya hindi pa siya napaglingkuran sa nakaraan. Pagkatapos, mayroong mga bagay na darating na sidetrack ka, hindi ba? Na ililis ang landas. Sa puso na didinig mo na ayaw ma-sidetrack. Ayaw malis ang aking landas. Pero mayroong dating mga bagay. Malilis ang iyong landas. Sasabihin mo, I'm gonna serve the Lord. I'm gonna serve God. So, something comes along to divert you. Meron dating mga bagay na ikailalayo ang iyong pansin. Ito pong ginagawa ni Satanas, kanyang titiyakin. Okay? Ang mga bagay na ito. Ito pong dahilan kaya sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, na huwag kayong lalabas sa iglesyang ito hanggang ang inyong mga pangailangan ay inyong nasumpungan. Lagi ko sinasabi yan. Huwag kayong lalabas sa pintuan na yan sapagkat, alam po ninyo, I know, kapag lumabas po tayo sa pintuan na yan, kayo'y tataman ng mga diverting stimuli or mga interesting thing or reasonable thing to get their mind off God. Yan po mangyayari. Paglabas niyo sa pintuan na yan, kayo tataman ng mga bagay, okay, na masisigla, na subat ang kanilang gagawin. Kayo po ay malalayo ang inyong pansin sa Diyos, sa kanyang ginagawa sa inyong buhay. Magpapasok ang mga bagay na malalim at mabigas ang interest ninyo at masasabi nyo, reasonable mga bagay nito. Subalit, ang mga bagay nito mangyayari minsan, ito ang magpapalayo sa inyong kaisipan sa Diyos. Nandiyan ba kayo? One of the biggest secrets of the Christian life is keeping your mind on God. Ito po isa sa mga pinakamalaking sikreto sa ating buhay Kristiyano na mapanatili natin ang ating kaisipan sa Diyos. Sapagkat tayo po mga tao, napakadali na tayo po may diverted. Napakadali po na malis ang ating landas. Kaya sinasabi po ng ating Panginoon sa Revelation chapter 3, let no man take your crown. Huwag niyong pahintulutan o hayaan ang mga tao na agawin, kunin ang inyong korona. You're seated, okay? Tayong lahat, kung tayo tinanggap natin si Kristo sa ating buhay, tayo po ay nakaupo kasama ni Kristo sa kanang kamay ng Diyos. Amen? Huwag niyong pahintulutan na kunin ang tao yung trono o yung korona. Ang ibig sabihin niyan, kayo, kung si Kristo ay nasa inyong puso, kayo naupo kasama ni Kristo sa kanang kamay ng Diyos. Ano bang ibig sabihin nun? It means, ang luklukan na yon, okay? Yun ang isang lugar ng kapangyarihan. That is a place of power. Kasi kung gusto natin isipin ay nandun tayo sa itaas, kung saan lahat ay maganda, hindi ba? Ang damo ay pantay-pantay, nakaberde, ang mga ibon ay lumilipad, mga bata, mansion, kalsadang ginto, lahat ng bagay ay maganda. At doon inisin natin, doon tayo pwedeng kumain ng ice cream, libre, at hindi tayo tumataba. Nandiyan ba kayo? Na doon lahat ay maganda, masaya, wala ng kalungkutan, wala ng pait, wala ng abdi, okay? Wala ng problema, nothing. Yun po ang ating ideya. So ano po sinasabi ng Panginoon? Tanggapin mo ko at ikaw ay paroon sa itaas para doon wala ka ng problema.
Subat na sinasabi po ng Panginoon sa atin, tanggapin ninyo ko at itataas kita sa kanang kamay ng Diyos kay Kristo. Amen? Tanggapin ninyo ko at itataas kita sa kanan kamay ng Diyos kay Kristo. Nasaan ba sa Kristo? Nasaan ang kamay ng Diyos, hindi ba? Andiyan ba kayo? At nasaan si Kristo? Nasa puso natin. At tayo nasa puso ni Kristo. Kaya tayo nakasama, nakaluklok ni Kristo sa kanang kamay ng Diyos. Nandiyan ba kayo? So, yan ang kanyang ginawa. Tinanggap natin si Kristo, kay lumuklok sa kanang kamay ng Diyos, kay Kristo. Ang sinasabi ng iba, Pastor, ano sinasabi ba mo? Ano katuturan ng mga bagay na yan? Alam ba ninyo ano sinasabi ng Diyos? Bakit ko dinidiin ang trono, ang korona, na kayo nakaupo sa kanang kamay ng Diyos? Ang Diyos sa kasalukuyan ay naghahanap ng mga hari. God is looking for kings, mga hari. Sapat ang ginagawa po ng Diyos, pinalalawak niya ang kanyang trono. God is extending His throne. Nilalawak ng Diyos ang kanyang trono. Yun po ang ibig sabihin. Sapagat nandito ang sanglibutan, magulo, dahil walang matuwid na naghahari. Nandiyan ba kayo? Kaya sa kasalukuyan, ginagawa po ng Diyos, ang Diyos ay sinasanay niya, tinuturuan niya ang maghahari. God is training leaders or rulers. So kapag tayo po inaligtas, tayo tinaas niya sa kanang kamay ng kapangyarihan. In the right hand of power. Kayo ba nakakasunod? Kaya sinasabi po sa Matthew 26 verse 64, hereafter, Jesus says to the Pharisees, eto po sinabi ng Panginoon sa mga Pariseo, you'll see the Son of Man coming at the right hand of power. Makikita nyo, sabi ng ating Panginoon, ang anak ng tao, tinutukoy kanyang sarili, na dumating sa nakaupo sa kanan ng makapangyarihan. Sa isang bangsang ganito po sinasabi. So, are you there? Nandiyan ba kayo? So, according to Colossians, if you accepted Christ, kung sangayon po sa Colossa, kung ating tinanggap si Kristo, tayo po ay nandoon na. Nasaan tayo? Kung tinanggap natin si Kristo? Nasaan tayo ngayon? Nasaan tayo? Kanan kamay ng Diyos. Now, sinasabi ng iba, hindi ko man nakikita yun eh. Hindi ko naman nakikita na ako'y nasa kanan kamay ng Diyos. Okay. Hindi rin niyo nakikita na ang adrenaline ninyo na kumikilos sa inyong buong katawan. Hindi ba? Alam ba ninyo na maraming mga bagay na hindi nyo nakikita, na alam nyo na yun nandyan? Kaya marami sa loob natin na kumikilos na hindi natin nakikita, na alam natin ay nasa loob natin. Nandiyan ba kayo? At palagay ko po, mas maraming mga bagay na alam natin na nandito, na hindi natin nakikita, kesa mga hindi natin, kesa ating nakikita. Kaya binakasusak sinabi, mas kasi mga tao gusto lang nakikita nila, naniniwala sa nandun. Pero, merong mas marami sa aking palagay, yung mga bagay na hindi natin nakikita, subat nandito, na kumikilos sa ating katawan. So, bakit po sinabi mga bagay na ganito? Etong dahilan kaya sinasabi ng Biblia na tayo nasa kanang kamay ng Diyos kay Kristo. Meaning, ang ibig sabihin po noon, na tayo tinaas ng Diyos, higit pa sa mga mansion, higit pa sa Diyos sa mga ice cream and everything else, okay? At dinilan niya tayo sa kanang kamay ng Diyos. At ibig po sabihin noon, tayo nandun na ngayon sa kasalukuyan. Amen? We're now there, now sa kasalukuyan. Now, sinasabi ng iba, I don't know about that. Walang sa bagay na ganyan. Sa akin, mahalaga, mag-attend ng church, tumanggap ng blessing. Wala akong interest sa mga bagay na ganyan. Minsan po itong aking nadidinig. Alam po ninyo, hindi nyo alam ang inyong sinasabi. Wala akong interest diyan, kanang kamay ng Diyos, kanang kamay ng kapangyarihan, mga hari. Wala akong interest diyan, pastor. Meron ka, hindi mo lang ganong nalalaman. Sapagkat hindi nyo mo napapansin, sa lahat ng oras, minsan, o sa lahat ng oras tinatangka natin, hindi ba, na gawin at makuha ang lahat ng mga bagay sa ating sariling pamamaraan. Hindi ba ganito? Hindi ba? Nasa lahat ng oras, pinipilit natin, tinatangka natin gawin ang lahat ng bagay sa ating sariling pamamaraan. At kapag meron kang sapat na kapangyarihan, makukuha mo ang isang bagay.
Hindi ba? Kung meron kang sapat na kapangyarihan, makukuha mo ang isang bagay. You can do that, isn't it? Kaya mo eh. So, sayo natin sa gusto, likas natin ng tao, you want power. Gusto natin ang kapangyarihan. Nilikha tayong ganito ng Diyos. Tayo nilikha para mamahala. We're made to govern. Tandaan po ninyo. Tayo nilikha ng Diyos para mamahala. Alam ba natin ang mga bagay na ganito? Have you heard a backseat driver? Inyo naman nadinig ang mga taong nasa likod pero nagmamaneho. Ito ang mga tao, ito ang mga driver na tinatangkang mag-govern. Tinatangkang sila magmaneho kahit na sila ay nasa likod. Ang ibig sabihin, may nagmamaneho, pero salita na salita, ang gusto niya para siya nagmamaneho. Nandiyan ba kayo? So, ganito pong likas natin. Sino po nandito na mayroong asawa na? Okay? Siguro ilan nandito may asawa na, no? Okay. Sino po sa atin na gustong-gusto natin gawin? Okay? Ano man gustong maibigan ng ating mga kasawa na walang reklamo? Hindi ko nahilingin lang inyong mga kamay sa wakto lang magtataas, sasayang lang natin panahon. Gusto natin gawin. Yung maibigan na gusto ng ating mga kasawa na walang reklamo. Love, masayan mo na ako. Bagal na ako. Nandiyan ba kayo? So ano pong sinasabi? These are backseat drivers. Hindi po tayo nilikha ng Diyos na, alam po ninyo, God made us to rule and not to be a slave. Nilikha tayo ng Diyos na tayo maghari, mamahala, hindi maging alipin. We're made to govern. Tayo nilikha para mamahala. Ito pong tao, you're made to govern. That's why God made man is to govern His creation. Kaya ang Diyos, ginawa niyang tao, ang bawat sa atin, para ano po, mamahala at mga siwa sa kanyang nilikha. Nandiyan ba kayo? Ang tao, ang kasama niya, para siya'y mga siwa sa lahat ng ginawa ng kamay ng Diyos. Nandiyan ba kayo? Kaya nandito ang likas sa atin. So, that's why we have been made. Hindi tayo nilikha ng sanganghel, tayo nilikha para malagay sa kanang kamay ng kapangyarihan. Now, if you are at the right hand of God, kung kayo ay nasa kanang kamay ng Diyos, meron po kayong mga corona or crown. Amen? Kung kayo ay nasa kanang kamay ng kapangyarihan, meron kang corona. Because you're a king. Pastor, ako isang hari. You are a king. A royal priesthood. Isang makaharing saserdote. A ruling priesthood. Ito po ang iyong kalagayan kay Kristo. So, tayo po nasa kanang kamay ng Diyos. Kung ating tinanggap si Kristo sa ating mga puso. At tayo nandoon sa kanyang kanang kamay at meron tayong krona. Alam po niyo, hindi ito sa inaarap. You're there right now, gaya ng aking nasabi. You have a crown now. Kung tinanggap natin si Kristo. Kaya kung kayo po ay meron corona, nakalukulok sa kanang kami ng Diyos, kaya sinabi ng ating Panginoon, let no man take your crown. Huwag niyong hayaan, paintulutan, na kunin ninuman ang iyong corona. O hindi niya sinasabing, mawawala mong iyong corona. No. Hindi niya po sinabi na let no man take your salvation. O kunin ang inyong kaligtasan. Hindi po. Let no man take your crown. The crown is the issue today. Ang issue po ngayon sa atin ay corona. Sino po nakakalam bakit meron lang isang dragon sa isang lugar? Na meron lang isang dragon sa isang lugar. Alam niyo po ang dahilan bakit meron lang isang dragon sa isang lugar? Sapagkat kinain niya ang ibang mga dragon. Patungkol naman sa hari, bakit meron lang isang hari sa isang lugar? Sapagkat kinain ng hari ang ibang mga hari. Ano pong sinasabi? Ito po ang paraan ng paghahari. That's the way to rulership. That's rulership. Ito po ang paghahari.
So there are spirits, listen. Now, meron pong mga espiritu sa sansinakop. Sa kabaligiran natin, meron mga espiritu. So, ang mga espiritu nito, listen, nais po nilang sumako. Ang mga espiritu nito hindi natin nakikita, nais po nilang maghari. Ang mga espiritu nito, ayaw nila na kayo ay maghari. Hindi ba nadinig? Ang mga espiritu nito na masama, ayaw nila na kayo maghari. Ang aking po sinasabi ay mga tunay na mga bagay sa kasaysayan ng sanglibutan. Hindi ito mga bagay sa hinaharap. Ang mga bagay na sinasabi ay kasaysayan na nangyari sa sanglibutan at nangyayari sa ating mga buhay. Ganito po talaga ang buhay. Kung hindi po sa mga espiritu ito, alam po ninyo, kung hindi sa mga espiritu ito, tayo po ay makapamumuhay ng isang ganap at matuwid na buhay at walang problema. Hindi po natinig yun? Kung hindi po sa mga ito, we can live a perfectly righteous life without and with no problems at all. Kaya sa ating, listen, kaya righteousness, sino pong nais makaroon ng katuwiran ng Panginoon? So righteousness is always a question of power. Ang katuwiran ay laging isang katanungan ng kapangyarihan. Kaya ba nandiyan? Righteousness. Gaya kanina, no? Sino po nandito? Okay, sino po nandito? Kung inyong inyong pipigilan ang pag-wedding sa Angeles. Nandiyan na naman eh. Sino po nandito kung mapipigilan nyo, pipigilan nyo ang child prostitution, ang white slavery, diyan sa Balibago. Sino po sa inyo kung mapipigilan natin, okay, we'll stop the practice of late-term abortion. You'll stop that practice. Sino po nandito na kung mapigilan natin, pipigilan natin? Gagawin natin, di ba? Ako, gagawin ko po. Pero, bakit hindi po natin magawa? Bakit hindi po natin magawa na patigilan ang wedding na yan, patigilan mo child prostitution na yan? Bakit po? Bakit po? We don't have power. Wala tayong kapangyarihan. So, ganito rin po. Gusto natin gumawa ng matuwid, live a perfect life, okay? The reason you can do exactly as you please, hindi natin magawa, dahil lang kaya hindi natin magawa, yung gusto natin magawa, and be a perfect person, is because, listen, you are being taught. You are being taught. Hindi natin magawa yung gusto natin maging ganap sa harapan ng Diyos. Ang dahilan po nito, merong sumasalungat, merong lumalaban sa iyo. There's personality in the spirit realm. Meron po mga personalidad niya sa spiritual na kaharian na hindi natin nakikita, okay? Sila, okay, ayaw nila. At ayaw nila na kayo, magsabi ng katotohanan. Ayaw nila. Sila pumipigil sa inyo. Kaya minsan napakabilis na kayo ay magsinungaling. Sapagat ayaw nila na kayo magsalita ng katotohanan, ayaw nila kayo maging morally clean, okay? Maging malinis, ayaw nila kayo ay maging mahinaon, payapa, kaibig-ibig ang ating mga disposition, okay? They want you to murder. Ang gusto nila, pumatay kayo. Ang gusto nila kayo magnakaw. Saan ang hindi sa inyo? Yun ang gusto nila. Etong kalang ginagawa. Where does it comes from? Ang mga ganito mga Hudyo. Saan nagmumula mga bagay na ito? Ayaw natin gawin ang mga bagay na ito sapagkat ayaw natin, umantong sa mga bilangguan. Okay? Where does this pressure comes from? Saan ba nagmumula mga pwersang ito? It comes from those who want to rule. Ito po ay nanggaling doon sa mga nais na maghari. Kayo ba nakakadinig? Kayo ba nakakadinig? They don't want you doing what you want to do. Ayaw nila na inyong gawin yung gusto nyong gawin. They want to rule you. Yan po nangyayari kung paintulutan nyo. Ang nais na kayo ay kanilang sakupin. Ang nais na kayo ay paghaliin. They want to decide what you do. Ito mo ka lang ginagawa. Ang gusto nila sila magpasya sa inyong ginagawa. Kung uto-uto na ka man, gagawin mo. Andiyan ba kayo? They want to tell you to use profanity. Ang gusto nang sabihin sa inyo na gawin ninyo at na kayo'y magmura. They want to tell you to be impatient.
Etong kanilang sinasabi at gusto sabihin sa inyo na kayo hindi maging matiga. Hindi na kayo makapaghintay. They want to tell you to be proud. Na kayo maging palalo, mayabang. Alam niyo po mga kaibigan, wala po tayong magawa. Ito ang buhay. Pero sumasalungat sa atin. So, the Bible is about a book of war. Ang Biblia ito natin binabasa ay aklat ng digmaan. Nandiyan ba kayo? The Bible is a book of war. Kaya, and the Psalms are Psalms of war. Ang awit na ito, mga awit ay mga awit na digmaan. Ang buong Biblia, pasimula sa pasimula hanggang sa katapusan, at inyo mo papansin, it accelerates in Revelation. We believe sa Revelation is a book of war. Ang aklat nito ay aklat ng digmaan. Kaya it's all about war. At sa atin naman, we want peace. Di ba? Gusto natin kapayapaan. Bakit walang kapayapaan? Sabagat po sinasabi ng Biblia, there is no peace to the wicked. Walang kapayapaan sa mga masasama. Ang tanong, bakit tayo masasama? Because we're being pushed and pushed in the spirit realm. Meron tumutulak sa atin sa espiritu na kariyan. Sila na nagnanais at nagrebelde sa Diyos, nais din nila na tayo magrebelde kung paano sila'y nagrebelde sa Diyos. Nandiyan ba kayo? So, ano po sinabi ng ating Panginoon? Kapag tayo naligtas, tayo itinaas sa kanang kamay ng kapangyarihan, you raise to God right hand in Christ now. Now, kayo ay itinaas ng Diyos ngayon sa kanang kamay ng kapangyarihan. Yan po ay inilagay. Yan po ay tiyak na. Sapagkat po yan na sinasabi sa Kalosa. Ngayon po ang tanong, ano po ang trabaho natin? Ang tanong ngayon, ulanin nyo, ano ang trabaho natin? Kung tayo meron ng katiyakan, ay nandun na tayo sa kanang kamay ng Diyos, sa kanang kamay ng kapangyarihan. Ngayon, ano bang trabaho natin? Make sure that no one takes your crown. Tiyakin ninyo na huwag ninyong ayan o maagaw ang inyong mga korona. Ang tanong, how does it happen? Paano ito mangyayari na maagaw ang ating mga korona? Okay? Ngayon po, nasa loob tayo ng iglesia, sa umaga ito tayo nag-iisip, at sinasabi ko na dinig nyo, at sinasabi ng inyong puso, Pastor, I want, gusto ko ako yung makaluklok at manatili nakaluklok sa kanang kamay ng Diyos. Yun ang gusto ko. Ayaw ko na ako ay isang tao na pinagsasabihan kung anong aking gagawin. I want my will enforced. Sana masabi natin, ang gusto ko, Panginoon, na ang aking kalooban ay ang aking mapairal. I want to do God's will. Ang aking kalooban ay gawin ang kalooban ng Diyos. Nais ko magharing kasama ni Kristo. Ito nga ating pinag-uusapan, rolling with Jesus. I want to roll with Jesus. At sinasabi ng Panginoon, okay, ayan ang mabuti. Kaya sabi niya, halika. So kapag sinabi ito ng Panginoon na magharing kasama niya, nag-aanyaya ang Panginoon, ano pa mangyayari? Listen, kapag ito ay nasa iyong puso, ang mangyayari ganito, all these enemies of yours, ang mga kaaway mong ito, lahat ng kaaway mong ito, na nakikipaglaban sa iyo, mga pinuno at mga may kapangyarihan, ang sinasabi, mga principalities and powers sa impapawid, all these powers against you wrestle are gonna put things in you. Eto ka lang gagawin. Ang mga may kapangyarihan, mga pinuno, gagawin nila ang lahat ng mga bagay, ilalagay nila ang lahat ng mga bagay, ang lahat ng kalampersa para to divert you. To divert you. Iligaw, ilayo ka sa iyong pansin sa ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. They will try to divert you of one thing and another. Diyan sila mahusay. Ilalayo ka ang iyong pansin sa isang bagay, pagkatapos sa isang bagay na naman, sasabihin niya, tignan mo ito, tignan mo ang gusto ng mga bagay nito, hahanapin nila ang lahat para ma-divert ka na nila. And so, ang dapat natin gawin, you have to keep each day praying. Keep each day praying. Binabantay mo, Panginoon, kung saan siya kumikilos. Araw-araw, kailangan tayong nananalangin, binabasa ang kanyang mga salita, nagtitipon sa mga binanal. At sinasabi natin sa ating mga sarili, this is who I am. Eto ako. Ganito ako.
Ako nakaluklok sa kanang kamay ng Diyos kasama ni Kristo. This is what I am doing. Ito ang aking ginagawa. Listen, the pressure is strong today. The pressure is strong today. Hindi napapansin na pasimula tayo sa pagpasok ng panahon o ng taon na ito, na sinabi ko, a great distress. God has confirmed this, that will come sa taon na ito at akin na nakita sa inyong mga buhay, one way or the other. Pero listen, the pressure is strong day. Ang mga puwersa ay lumalakas sa kasalukuyan. The current is strong. Ang agos ng kasamaan at sanglibutan ay napakalakas. They are getting stronger. Listen, they are getting stronger. Lalo malakas yan. Listen to this. The day will come when only the strongest of the Christian will stand. You mark my words. You write them down. Tandaan po ninyo. Only the strongest of Christians will stand because of the pressures is so great. Tanging ang malalakas lamang mga Kristiyano ang manatiling nakatayo dahil po sa pwersa at kahirapan na dumarating sa kasalukuyan. Andiyan ba kayo? Mark that down. Isulat po ninyo ang bagay na sinabi ko. Only, tanging ang mga malalakas lamang. Only the strongest. We're coming to the final wind-up. Kaya dumarating na po tayo sa huling pagsasagupan. At Diyos laban kay Satanas, Kristo laban kay Antikristo, ang banal na Espiritu laban sa falsong propeta. Tayo po ay dumarating sa huling pagsasagupan ng lahat ng mga bagay. And listen, what a day we live in, okay? What a day we live in. It is a day of greatest opportunity. Okay? This is a day of greatest opportunity. Ito pong araw ng dakilang oportunidad na binibigay ng Diyos sa atin. You will see the church change. Listen, ito po mapapansin nyo. You will see the church change for the next 10 years. Makikita nyo po ang iglesia sa kanyang kabuuan, magbabago sa loob ng 10 taon na ito. Magbabago. Mark my words. Sa nakaraan ng mga panahon, tayo nagdiwang at naging masaya sa presensya ng Panginoon at marami mga bagay na ginawa niya, mga wonderful things. Pero alam niyo po ninyo, hindi tayo pwede sumandal sa nakaraan. Okay? Hindi na po ganung obra mga nakaraan because we are in a new day. Tayo na sa bagong kapanahunan. The old tactics cannot be used now because we are in a new day. The tares and the wheat are coming up together. Ang mga damo, yan ang anak ng kasamaan. Okay? At mga trigo yung anak ng katuwiran. Pareho po silang lumalago ngayon sa loob ng iglesia. The reason, listen, the reason, ito mong dahilan, kaya we get emphasis and we are so very interested with the young people. Ang mga young people natin dyan sa itaas at nandito sa ibaba, because they are going to facing this. Sila ang harap ng mga bagay nito. They have the opportunity to see the power of God as man has never seen on the earth. Sila makakakita, sila makakasaksi sa kapangyarihan ng Diyos na hindi pa nasaksihan ng tao. Kaya sinabi po, inihula ng Panginoon, Jesus prophesied, greater works! Andiyan po yan sa Biblia. Mga dakilang gawain. Kaya, marami, okay? You're gonna see the power of God. Makikita ninyo ang kapangyarihan ng Diyos na hindi pa nakita at nasaksihan. Kaya kasabay po nito, listen, kasabay po nito makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos gaya hindi pa nakita at nasaksihan ng tao. Kasabay po nito, you will face with the most subtle temptation the world has never seen. Yun naman ang kabilang dako. Inyong harapin din ang pinakatuso at pinakamakapandarayang tukso na hindi pa nasaksihan ng tao. Itong harapin ng ating mga young people. Itong harapin ng bawat sa atin. Time of greatest opportunity, the time of greatest danger is upon us. Panahon ng dakilang oportunidad, panahon ng dakilang panganib ay nasa atin. You can make it. You can make it. Amen? Makakayanan po natin. This is your chance for the throne today. Ito bang ating chance sa trono ng Diyos. It's your chance to win big time. Ito bang ating chance na makapanalo ng big time. Kung may ng big time, this is your chance now.
Kaya sinasabi ng ating Panginoon, many that are lost in time, Jesus said, shall be first. Sinasabi ng Panginoon, maraming nasa huling kapanahunan, sinabi ng Panginoon, na magiging una. But in order to do it, para makayanan po natin bagay nito, listen, everything else in your life must have to be secondary. Lahat ng mga bagay patungkol sa iyong buhay, lahat ng ito ay dapat pangalawa lamang. Nandiyan ba kayo? Lahat ay dapat pangalawa lamang. Hindi ibig sabihin po na that God will not give you, okay? Na hindi po sabihin na sinasabi ito na hindi tayo bibigyan ng Diyos ng mabubuting mga bagay, okay? He may give you a husband, He may give you a wife, a home, or He may not. Okay? Pwede kang bigyan ng sangsawa, isang tahanan, mabubuting mga bagay, o pwede hindi ka nabigyan. Hindi ko masabi sa inyo kung anong gagawin ng Diyos para sa inyo. Alam po ninyo, wala namang kinalalaman kung meron kayong mga bagay na ito o wala. Hindi po yun ang issue. Kung taglay ninyo mga bagay na yan, kung kayo magiging miserable, kung taglay ninyo mga bagay na yan, o hindi, okay, vice versa. Hindi po yun ang issue. Ang issue po, do you know who you are? Ang issue po dito, alam mo ba kung sino ka? Anong kalagayan mo kay Kristo? Do you know where you're going? Alam mo ba kung saan ka patutungo? Langit ba? Kumain ng buko pie? Mag-rapture? Ilang hihintay natin? Kaya ito po ang nagpahina sa iglesias around the world. Mag-ministry, mag-rapture, mag-buko pie, umawi doon na walang hanggan, hanggang doon lamang. No! Ano yung corona? Lumukulok sa kanang kamay ng Diyos. Ano yung mahari sa sacerdote? Nandiyan ba kayo? Do you know where you're going? Ang iglesia ba lang sa inyo ay isang formalidad na lamang para makita kayo ni pastor? Sabang si pastor nagtatanong. Is just a church para sa inyo ba? Ang church is isang formality lamang? Oh, it is your struggle to stay at the right hand of God where He puts you. Kung ang iglesia para sa inyo ito, ang inyong pagpupunyagi para kayo manatili sa kanang kamay ng Diyos kung saan kayo nilagay. He put you there! Diyan kayo nilagay ng Diyos sa kanyang kanang kamay. So, ang nais ng Diyos, you have to maintain it. Dapat mapanatili ang kalagayan sa kanang kamay ni Kristo. You have to keep it. Pangalagaan mo. Sapagkat po, each day, it will be more treacherous. Sa araw na dumarating, lalo pong mapanlinglang ang mga araw na dumarating. Each day, there will be more things coming up to distract us. Sa bawat araw na dumarating, maraming mga bagay na dumarating na tayo ililigaw, ililis ang ating landas. But we can do it. We can do it. Kaya po natin, we can do it. The old people can do it, young people can do it, the middle age can do it. Lahat tayo, kaya po natin through Christ our Lord. Amen? Palakpakan po natin, Panginoon. Hallelujah! Listen to this. Kailanman hindi pa nagkaroon ng ganitong panahon na ang bayan po ng Diyos ay taglayin ganitong pribileyo na sila po'y bihasa sa mga bagay ukol sa Espiritu. At lalo na sa mga kaloob ng banal na Espiritu Santo. Ang pagkaunawa sa Diyos, hindi ito dumating sa ibang kapanahunan. Ito naging totoo lamang sa ating kapanahunan. So, the conflict of the ages, ang labanan, ang dakilang labanan sa lahat ng panahon ay nasa ating na. God against Satan. Ang Diyos lamang kay Satanas. Ang Diyos ay naghihintay mula pa sa pagbaksak ng mga anghel at bago niya likhain ang sanglibutan. Sa kanya po ay naghihintay. Dalhin ang lahat ng mga bagay sa pagsusulit. Kaya ang kanya pong gagawin, everything else has to be shaken. Everything has to be shaken. Everything has to be shaken. Lahat ng bagay sa ibabaw ng langit, sa lupa, sa ibabaw ng lupa, lahat ay mayayanig. So, give it your best shot, okay? Nandiyan ba kayo? Everything shall be shaken. But alam po natin, Christ is great enough. Ang ating Kristo ay lubos na makapagdakila at makapangyarihan. Para tayo ay kanyang pangalagaan. To keep you. Kung yun ang iyong gusto, igit pa sa anong bagay. Amen? Kung, laging conditional,
Kung yan ang iyong gusto, higit pa sa anong bagay. But if you got your eyes on anything else, listen, kung inyong mata ay nandun sa ibang mga bagay, listen to this, magkakaroon ka ng mga mahirap na mga panahon. Kung inyong mga mata ay nakapukol sa ibang mga bagay, magkakaroon ka ng mahirap na mga panahon. A rough time. Sinasabi mo, hindi totoo yung pastor. Don't prove me wrong, okay? Don't try to prove me wrong. Huwag niyong patunayan ng maling aking sinasabi. I know what I'm talking about. Kaya sana huwag niyo nang masupungan at malaman ito sa mahirap na pamamaraan. Give it your best shot. At ang mangyayari, ililigtas mo yung sarili sa maraming mga habdi na pwedeng dumating sa iyong buhay. Andiyan ba kayo? So tayo pong lahat ay tumayo. Shall we stand, please?